dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, nakikita nyo ba? Yang mukha niyan, halos hindi na nga magkasya sa screen, oh. Oh, eto, oh. Mga kababayan, oh. Tingnan nyo. Ha? Halos hindi na magkasya sa screen yung pagmumukha niya. Di po ba? Oh, ayan, mga kababayan, oh. Tingnan nyo, mga kababayan. Oh, eto ba yung, alam nyo, mga kababayan, alam nyo si Sarah, pansinin ninyo. Pansinin ninyo, walang kaapil-apil. Oo. Walang kaapil-apil sa madlang people. Nakita nyo ba? Napagmasdan nyo ba yung kanyang pagdalo ng rally dyan sa Maynila? Oh, tinilaan ba? Walang apil, di ba? Parang tanga lang na nagsasalita eh. Akala mo maestra ng kindergarten sa may karinderya. O bakit na naman? Karinderya na naman ang nabanggit mo. Nagugutom na kasi ako. Oo, gutom na ako mga kababayan. Eto na mga kababayan. Tignan ninyo. At hindi lang ho yun. Hindi lang yung walang karisma si Sarah sa madla, sa masa, sa Pilipino, kundi mga kababayan, mahina rin saan? Pagsasalita. Yung pagsasalita niya, walang dating. Para bang nakikipag-usap ka lang sa bumibili sa iyong parokyano mo sa iyong small vendor. Yung small vendor, Boss Mike, tindahan pala. Alam niyo yun? Para bang may bumibili lang sa tindahan nyo ng alin? Kending labos. May bumibili lang ho ng alin? Ng Maggi. Alam niyo yung Maggi? Meron pa bang Maggi ngayon? Ewan ko kung natatandaan niyo yun. Parang ganun lang to eh. Di ba? Siguro, Mr. President, kung meron kang tatawaging parang pinabili ng suka, kung meron kang tinawag ng nag-deliver ng suka, tawagin mo na rin tong parang pinabili ng suka. Di mo ba? Si Mr. President, merong tinawag na parang nag-deliver ng suka. Mr. President, pakiusap lang. Tawagin mo na tong parang pinabili ng suka. Tapos sasaw-saw sa kwek-kwek. Ito na mga kababayan, pakinggan na ho natin. Kayo naman, masyado na ho itong lamog na lamog. Kaya nga ho, namamanas na mukha niyan. Nalalamog na ho eh. Kaya ho, namamanas sa mukha. Tuloy, pasok. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Anong hindi mo alam kung anong plano? Ayun na nga yung 20 ng pesos na bigas. Napakaraming mga investor. Napakaraming mga proyekto. Ano nga, Sarah? Siya ka ba nakatira? Di mo ba, mga kababayan? Siya ba nakatira to si Sarah? Para bang hindi niya alam kung ano nangyayari sa bansa. Di ba? Uy, Libayan, paalalahanan mo naman. Mukha siyang walang alam. Hindi pala mukhang walang alam, walang alam. Di ba? Walang alam, Parang mga aso mo lang. Diyos ko. Ito na. Pasok. Dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Anong walang pagbabago? Nakita mo ba yung MRT? LRT extension? Yung tulay na ginagawa ngayon? Mula doon sa Cavite papuntang Bataan? Hindi mo ba nakita yon? Hindi mo ba nakita sa may veterans, Mindanao Avenue? Mahaba na yung hukay. Abot na sa ilong mo! Baka hindi mo malayan. Baka hindi mo malayan. Tumagos na dyan sa 2 butas ng ilong mo. Alam niyo po ba yung mga kababayan? Yung bang malaking butas na binubutas ngayon ng gobyerno para daanan ng subway
papunta mga kababayan kung saan-saan. Kaya nga ang tanong mga kababayan, si Sarah hindi niya alam, baka mamaya po, didiretso na sa 2 butas ng ilong niya, hindi niya pa alam. Ha? Mga kababayan, di ba? Hindi pa niya alam. Oh, tuloy. Pasok. Ang dami lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. Anong hinahabol? Kailan ka naman hinahabol, Sarah? Diyos ko naman, Sarah. Kahit ka nga saan ka magpunta, bahala ka. Yung mga netizen lang ang kumukuha ng litrato sa'yo. Ganon. Tapos, pinupost sa social media. Ang gobyerno walang pakialam sa'yo. Bakit? Bakit ka mo? Ang pakialam ng gobyerno at mamayang Pilipino, yung ninakaw mo. Ikaw mismo? Anong pakinabang namin sa'yo? Tama po ba mga kababayan? Abay, feeling pala yan. Parang sila Libayan. Libayan, parang ikaw lang. Feeling talaga. Feeling hinahabol daw siya. Putik na yan. Wala kaming pakialam dyan sa idol niyong si Sarah. Ang amin lang, mga ninakaw, ibalik niya. Panagutin sa mga kasalanang ginawa niya. Mga biktima na pinatay, dapat panagutan niya. Yun, mga kababayan. Magkaiba yung hinahabol ka. Kasi kung may hinahabol sa atin, Sarah, ako yun. Hinahabol ako ng mga kababaihan. Pero mula nung nakilala ko si Jen Angeles, mga kababayan, malaki na pinagbago ko. Kung dati pag hinabol ako, umipreno ko ng bahagya para maabutan ako. Ngayon, mga kababayan, pag hinabol ako, nako, Diyos ko, karipas ako ng takbo. Ganon dapat, mga kababayan. If you are committed, you are committed. Ganon yun. Wala, mga kababayan, to si Sarah. Eto na mga kababayan, partida, pagod pa ako, Libayan. Pero kahit pagod ako, hindi mo magagaya yung style ko. Kahit ipagaya mo pa sa mga aso mo. Di ba? Gusto mo mag-join force pa kayo. Magtawag pa kayo ng panot doon sa Baguio. Oo! Di ba? Magtawag pa kayo ng panot sa Baguio. Tulong-tulong kayo! Hindi kayo obra sa mga estilo ko. Dahil yung estilo ko, ako lang nakakagawa nito. Tama mga kababayan. Ibang-iba tayo sa mga vlogger na mga DDS. Pilit ginagaya. Hindi magaya-gaya. Ito na. Pasok. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Anong burahin? Hindi ka buburahin, pananagutin. Magkaiba yung buburahin sa pananagutin. Oo. Yung buburahin kasi, Sarah, yun yung ginawa nyo sa mga kalaban nyo sa politika. Oo. Marami kayong pinatay ng kung sino-sino. Balita, radyo, telebisyon, pahayagan. Maging doon sa supot ng tinapa. Nababasa. Ngayon, yung sinasabi mong buburahin, hindi yun. Ang gusto lang namin mapanagot kayo. Yun lang yun. Makita nyo pa ang atwiran, malayong-malayo. Malayong-malayo. Diba? Malayo! Diba? Ito na, tuloy. Sabi nila, nakawin na lang natin. Tingnan yung mukha ni Sarah, mga kababayan. Diba? Pag nakita nyo kung paano magsalita at expression ng mukha, para bang nasisiraan na pwede nang i-deliver at ihatid sa mental. Ayan. Yan ang ebidensya, resibo. Kitang-kita nyo naman. Wala na, mga kababayan. Wala na. Tuloy. Ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Tingnan nyo yung mukha ni Sarah, mga kababayan, Parang wala na sa sarili niya yung sinasabi niya. Oo, di ba? Parang wala na sa kanyang sarili. Yung, wala na sa sarili niya
yung sinasabi niya. Hmm. Pero nandito pa rin Ah. si Inday Sara. Ay! Talagang bilib sa sarili, mga kababayan. Oo, nabibilib siya sa sarili niya. Eh, sino pa ba naman ang bibilib kung tayong lahat ayaw na? Kaya mga kababayan, i-bonus niya na yung sarili niya. Kailangan bumilib na siya. Kung hindi, mga kababayan, wala nang matitira. Trust rating, performance rating, wala na sa kanya. Lahat mga kababayan na kay Pangulo na. Kung hindi pa sinisiraan ng mga ilan na mga kamukha ni Nino minsan at kamukha ni Maharlika. Wala na mga kababayan. Oo. Malamang tayo sikat na ang bansang Pilipinas sa mga magagandang bagay. Hindi katulad ngayon, nandiyan dyan yung mga yan, abay nakakasira talaga para sa ating pag-unlad. Di po ba? No? Nakakalungkot to Doon ho ako nalulungkot. Kaya nga sabi nung ating kaibigan kanina, nung inatinan ko, sabi niya, brother, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Aprobado, sabi niya. Oo, minsan kasi kinukontrol ako nun. Sabi niya sa akin, easy lang. Easy. Kaya iniisihan ko lang. Sabi niya, hindi porke gwapo ka, pwede na. Sabi ko naman, hindi ko naman ginagamit yung pagkagwapo ko sa pagbablog ha. Diba? Bahala na lang yung nanonood kung na-appreciate nila. Diba? Sigaw ng bayan, sigaw ng taong bayan, PBBM 2028. Yan po ang ating gagawin. Ano po? Payag ho ba kayo? Sino ho papayag sa inyo? BBM 2028. Payag ho ba kayo? Payag. Ako kasi papayag na. Oo. Sunshine London. Oo. Watching from London. Ayos. Di ba? BBM 2028. Tako! Mukhang mapapagawa na naman tayo ng t-shirt nito. Arnold Lopez, ubos na ba lahat yung pinamimigay mo? Pabigay mo na lahat yung mga t-shirt, baka na naman mamaya sumpungin ako ng ugali kong mapagbigay sa inyo. Magpagawa na naman ako sa damakmak na t-shirt, nakalagay, BBM 2028. Nako, Diyos ko, gastos na naman to. Tuloy, Sara. Tignan nyo yung mukha ni Sara. Titigan nyo na lang, Titigan nyo maigay, mga kababayan. Tapos, paki-comment na lang, mga kababayan. Titigan nyo po yung pagmumukha ni Sara. Tapos, i-comment po ninyo kung ano ang inyong nahahalata. Our beloved Boss Mike Cervera.